Luzon, Visayas, Mindanao, tweet na, #KMJS na. Kung ang coronavirus kalabang hindi nakikita, ang umaatake raw sa tribong Igongot sa Maria Aurora sa Aurora Province, naghuhumindig sa kanilang mga mata. Gumagapang sa kanilang mga kabahayan. Puntirya ang kanilang mga alaga. Mga dambuhalang sawa. Naisbatan ko siya, pinuluputan na niya yung manok. Marami siyang kinain. Ayan o, ang laki. Ganyan ang kalaki lagi, ganyan nato. Sa ulo, sa ulo. Sige pa, sige pa. Ang kanilang pruweba, ang videong ito, kung saan lumobo ang tiyan ng higanteng sawa. Binuksan na. My God! Talagang napakain ko. Matapos nitong lulunin ang isang buong baboy. Isa sa mga hindi malilimutang istorya ng 2020 nung may nahuling dambuhalang sawa sa Aurora Province at nung binuksan nila ang tiyan nito. Ang inataking baboy, alaga ng mag-asawang Nessie at Armando. Sabi ko, anak, magpakain ka nga nun sa mga baboy. Di madalit sabi, umahon siya. Eh mama, wala na yung mga baboy. Tapos yung isang baboy, nakita ko, patay na rin. Kasi may tama sa may pigi. Sabi naman nung mga kapitbahay namin, sawa yan. Agad nilang ginalugan ang paligid. Talagang malaki yung pagkakakita ko. Lumapad na kasi. Parang sako na ng pataba yung tiyan nung sawa. Nasyak na ako. Nung pagtaga ko ng leeg niya, bumaluktot na siya. Tinaga ko po ulit sa gitna. Baka po kasi makaperwisyo ulit eh. Baka tao naman po ang biktima niya. Bali pa nga yung isang itak ko eh. Huwag niyong patayin, huwag niyong tagtarin at baka buhay pa yung baboy sa loob. Ay, buksan niyo nga yan. 6, 13. Ang nahuling dambuhalang sawa, 13 talampakan ng haba at gabraso ang taba. Inilambitin nila ito, sabay kinatay. Ayan o. Ayan ang baboy, ang laki o. Grabe ito sawa na ito. buong-buo talagang kinain niya. Kumpirmado! Ito nga ang nawawalang baboy ni na Armando. Pero 2015 pa pala kuha ang naturang video. Gayunman, magpahanggang ngayon, may umaatake pa rin daw na ulupong sa kanilang bayan na hinihinala nilang asawa ang unang higanteng sawa na napatay nila. Ako naman ay magtitiba ng produkto namin na saging. Tinignan ko, merong ngang ahas. Ayan o. Ayan ang baboy, ang laki o. Si Dante, hindi na raw mabilang ang mga pagkakataong inatake ng ahas ang kanyang mga alagang manok hanggang masusi na nilang inantabayanan nito lang Abril ang susunod nitong pag-atake. Siguro mga 2 na yun, humigit kumulang ng madaling araw. Nagwawala na yung mga manok. Tapos nung flashlightan ko, nakita ko, pinatay na yung isang manok, nalunok na siya. Malalaki yung sawa po dito sa province of Aurora kasi makapal pa ang ating mga punong kahoy. Balanse pa ang ecological system. Pero si Dante, may ipinagtapat. Alam daw niya ang lungga ng mga dambuhalang ahas. Diyan sa may kawayanan na yan kasi malamig yung lugar nito. Tinungo ni na Dante ang lugar, kasama nila ang kinatawan ng City Environment and Natural Resources Office para masigurong walang masasaktang hayop. Maya-maya pa, napasigaw ang aming cameraman nung may kung ano raw kumagat sa kanyang paa. Pero hindi ito ahas, kundi linta. Yan. Ang bilis makakapit eh. Sa kanilang paglilibot, nakakita sila ng butas na sinlaki ng sombrero.
Ito na kaya ang lungga ng dambuhalang sawa. Linis po itong pinakabunganga ng butas. Ibig sabihin po, may mga pumapasok na mga hayop tulad ng ahas. May lalabas kaya ritong higanting ahas. Wala naman akong ramdaman na may laman. Habitat ng ahas kasi is gubat. Ancestral domain na kasi ng mga kapatid natin na Ilongot tribe, hindi maiwasan na i-develop nila. From forest, na-convert na siya into agricultural land. So hindi po maiwasan talaga na bababa yung mga sawa. Paalala ng Senro, iligal ang paghuli at pagpatay sa mga ahas. Puwera na lang daw kung malalagay sa alanganin ang buhay ng tao. Yung Conservation Act, Section 27 and 28. Imprisonment of 6 months and 1 day to 12 years ang pagkakulong. May fine siya na 10,000 to 1 million pesos. May exempt siya kung ang wildlife gaya ng sawa ay nakaka-endanger na ng buhay ng tao. Nakausap din namin yung tribal council nila. Wag basta-basta magkatay o manghuli ng wildlife kasi masisira yung food chain. Ang tanong pa rin, noon hanggang ngayon, ang tao at ahas. 13. Pwede bang mamuhay ng magkasama ng walang ahasan? May tagong waterfalls o talon sa probinsya ng Bohol na merong misteryosong kwento dahil daw sa naririnig na tunog mula roon. Ngayong pandemya, mahigpit na ipinagbabawal ang mga social gathering. Pero nitong nakaraang linggo, ang bayan ng San Isidro sa Bohol, kahit naka-MGCQ, meron daw ng bubulahaw na parang nagpa-party-party. Pero ang di umano, nagpapatugtog, hindi raw mga tao. I thought kami lang ang nakakarinig na may nagdi-disco. Nakakatakot naman yan. Naririnig pala dong na malayo naman. Same here. Sobrang lakas ng disco. Ang creepy naman yan, Long. Yan yung time na bumaha sa kilab-kilab. Same sounds ang narinig ko kagabi. Sobrang lakas kagabi. Malapit na alas 11 ng gabi. Saan kaya ang nagdi-disco ngayon? Yung tunog na narinig, tugs, 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 tugs. Wala talagang boses ng tao. Para bang bug, bug, bug. Parang tambol po. Ako po mismo talaga nakarinig ng tunog na yon 2 gabi na. Bali yung tugtog po niya ay parang dudug, dudug. Ang naririnig ko ay para lang ganito, tug, 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 tug. Malakas sir, maririnig ng halos 4 o 5 barangay. Wala namang warehouse dito, walang disco naman. Ang itinuturong pinagmumulan ng kakaibang tunog ang barangay Kaimbang. Partikular sa talon o waterfalls na nakakubli sa masukal na kagubatan, ang Kilab-Kilab Falls. Ang talon naging laman kamakailan ng mga kwento-kwento. Si Jez Maria kasi na mas kilala sa kanilang bayan bilang si Lady Rider, nakapagtatakang nalunod kahit marunong naman daw itong lumangoy. August 5, nung nagkayayaan daw maligo sa Kilab-Kilab Falls, ang mag-anak ni Jez. Pumunta po kami doon sa malaking bato para mag-picture-picture. Tapos yung tubig po bigla lang lumakas, tapos tumaas na din yung pressure ng tubig. Sa isang iglap, tinangay ng agos sina Jez Maria, Michael at Rosemary. Okay, kato si ate, Diesel, nangitak ko paagi aron kagunit o bato. Motong hingkilit naglibot sa pikas, slide jang tiil. Papanik na po kami kung ano po yung gagawin namin. Si Rosemary nakaligtas. Si Michael naman, makalipas ang 2 oras na rescue. Salamat ya kay Rescue Uninjo. Yun nga lang, makalipas ang 2 araw, si Jez Maria natagpuang wala ng buhay. Si ate talaga marunong lumangoy. Kaya po, unexpected po talaga na mangyari pala ni ate ng ganun. 3 days po after ng burol ni ate, nakarinig po ako ng disco-disco po. Kaya ingon ko mga tigulang na
ug naa ko noy kapuha or mga disgrasya na kanto nga malipay, magpa-sounds. Base na rin sa mga sabay-sabay na mga nakakatanda, pag ikaw gusto mong pumunta yun doon sa kilab-kilab, hindi ka marunong lumangoy, mag-ingat ka, huwag ka mag-iingay, madistorbo mo yung naninirahan doon at magalit sila. Si Tatay Deyong, 40 taon nang naninirahan malapit sa Talon. Halos gabi-gabi raw siya nakakarinig ng pagtatambol. Wa mo ti disco sa ona supay namatay. Kundi may makurat nga dadyoy tao ning kilab-kilab kay nalipay mga diha na nakuha nilang tao. Diha na magsimula nga nasiribayad nga gi-develop na ang kilab-kilab. Samantala, ang mga otoridad nagsimula ng mag-imbestiga. Wala naman nagkuha ng permit sa barangay namin nga magawa ng disco. Wala namang warehouse dito at palagi kami nagpapatrolya sa barangay. Wala namang disco. Hanggang nito lang Martes, nakatanggap kami ng impormasyon na may residente raw na nakapag-record ng misteryosong tunog. Misteryosong tunog ang umalingaw-ngaw sa bayan ng San Isidro at Katigbian sa Bohol. Para ba bug parang tambol po. Bali yung tugtog po niya parang Malakas sir, maririnig ng halos 4 o 5 barangay. Wala namang warehouse dito, walang disco naman. At meron daw nakapag-record ng misteryosong tunog sa kanilang lugar. Si Sheng, pakinggang maigi ang kanyang nai-record. 3 p.m. po, may narinig na po kaming mga tugtog. Kala namin wala lang po yun. Bandang 12 po, naisipan ko pong mag-record. Mga bandang 1, natulog na po ako kasi antok na ako. Hindi ko muna pinakinggan yung record. Kinaumagahan po, pagkabukas, pinakinggan ko na po yung recording ko. Parang beat lang po yung narinig ko. Giit niya, hindi ito edited. Yung phone ko po, puro videos po so wala po akong editing apps. Ipinarinig namin ang nai-record na sound sa mga tiga San Isidro at Katigbian. Kinumpirma nila na ito nga ang kanilang narinig. Tama, yun yung tunog niya. Yung nakakilabot siya. Parang kinakabahan ako, sir. Parang may nagbabansya. Ano kayang mangyayari sa susunod? Naniniwala lang po ako sa mga ganon. Kasi may iba sabi doon sa birthday, yung TikTok po talaga siya. 3 po kasi kaming nakarinig kasi gising pa po yung kapatid ko tsaka yung pamangkin ko. So rinig po namin. Hindi ko naman po talaga attention na scatter po yung recording ko. Ang nai-record na sound, ipinasuri namin. Yung mga TikTok, yung pinagbabasihan, hindi nagmamatch yung rhythm at possibly ito ay nanggaling sa medyo mataas na lugar. Ang sound kasi also travel doon sa isang town o sa isang probinsya na walang mga tinatawag na building structure or mga barriers na nakaharang. Kaya mas mabilis yung tinatawag na sound transmission. Yung tunog ng mga percussion, yung mga tambol, lalo na yung mababang frequency na tunog, possible nanggaling ito sa more or less 12 to 16 kilometers away. Balagan doon. All over the Philippines, may paniniwala na merong mga environmental spirit na tinatawag nating engkanto, mga nilalang na nagbabantay sa ating kalikasan. Kaya't may mga lugar sa ating kalikasan na sadyang hindi pinupuntahan. Maraming mga tao hindi na naniniwala rito, wala na silang pakundangan sa pagpuputol ng mga puno. Pinapaniwalaan na naistorbo mo ang mga engkanto. Nagkaroon ng function ang paniniwala sa engkanto sa pagprotekta ng ating kalikasan. Merong negatibo kasi kinakailangan din tuklasin natin talaga ano bang kadahilanan. Halimbawa sa kaso ng mga tunog na to, mga ingay na ito, meron bang ibang posibleng kapaliwanagan?
Sa gusto po bumisita sa Kilab-Kilab Falls, huwag po kayong matakot. Safe naman ang lugar. Siguraduhin lang natin na maganda yung weather. Pero as of now, close pa tayo. Pero pagdating ng panahon na ma-open na, pupunta sila dito, dapat mag-coordinate sila sa LGU. Safety, priority namin yon. Paalala ng mga otoridad. Pag may magtugtog mga residente, nakalabag natin yan sa bago nating loyan sa COVID-19, pwede ma-restore sila natin. Ang di manoy misteryosong tunog, bigla rin daw nanahimik. Ako kadungag aron sir, ang nagalipay-lipay di ang gadisco. Kami as family niya, mas madali tanggapin na disgrasya lahat kaysa magpaniwala kami dun sa sinasabi nilang kinukuha ng engkanto. Pinopromote niya kasi yung falls bago siya mamatay. Feeling ko ayaw niyang masira din yung falls. Mahirap tanggapin pero kailangan naming tanggapin yung katotohanan. Ang dami pa niyang gustong maabot sa buhay. Ang hirap. Sana gabayan din niya kami na matanggap namin. Sana maging masaya siya. Lahat ng sakuna may paliwanag, pero ang kalikasan at ang taglay nitong kakayahan nananatiling mahiwaga. Ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.